natin for today is patungkol sa redemption. Ano nga po ba ang redemption? Sabi dito, redemption refers to Christ's saving work as an act of buying back sinners from bondage to sin, death, and devils through the payment of ransom, his own life. The imagery is shown from the slaves' markets of the ancient world, where captives were purchased and set free. So, while the ransom concept is biblical, caution against over-specifying to whom the ransom was paid. The focus is not on the recipient, but to the Redeemer. Jesus Christ, who satisfied God's justice, liberated us by His own blood. So, ano po natin ngayon, topic natin is patungkol sa word na redemption. And ito yung lagi nating maririnig. Ito yung magandang word. And kapag nalaman natin kung ano yung meaning ng redemption. So, sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the mercies of God's grace. So, sa Kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So, number 1, katulanan natin, redemption summarizes the entire Bible. Kapag inaral natin yung Biblia from Genesis to Revelation, isa lang ang story niya. Storya na ng pagtutubos, ng pagliligtas ng Diyos sa isang katauhan. So, Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos na ng bagay with intention na para sa mga tao. Yung mga tao sa epupuri sa mga. Pero yung nanggaling sa yung mga bansa na nanggaling kay Eva at Adan ay nagrebelda. Ang Diyos natin ay mapagbigay ng biyaya. Hindi siya sumuko sa pagtutubos sa atin. And sa Genesis 3:15 ipinahayag ng Diyos yung ebanghelyo, yung pagdurog sa ulo ni Satanas sa pamamagitan ng Messiah. So, from Genesis to all the way ng Revelation, ito yung process of redemption. Ito yung plano ng Diyos, pagsasagawa ng Diyos ng pagsasagawa ng pagtubos para sa isang katauhan na lahat ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups ay mananumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. So, pag sinamarize natin yung buong Bible, kung meron namang isang word, redemption, pinaka-the best. Ito yung storya kasi ng pagtutubos ng Diyos sa atin. Pangalawa, redemption shows the beauty of the cross. Yung redemption po kasi, pag naunawaan natin yung tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Yung krus means kahit na tugay, pangit, yung simple krus ng tao, yung krus na rugged. Hindi golden cross ang Panginoon. It was rugged, magaspang, ano yun, talagang yung issue ng cross parang luma, simbolo ng pagdurusa ng tao, tinuturo niya. Pero ang pinapakaw sa cross ay mga taong pinakamababang uri na nagkasala sa batas. Like, isang alipin na nagnakaw. Kaya yung kasama ng Panginoon, di ba? Sila yung mga alipin na nagnakaw. Yung kasama na pinakaw sa cross ni Jesus. Pinapakaw sa cross para hindi natularan ng mga tao ng mga ano ba? Si Jesus Christ, namatay siya ng that is a shame. Diba yung pag pinako ka sa krus, nagihaya ka,
is shameful. Pero dahil yung Panginoon natin ang pinako doon, yung krus na simbolo ng kasalanan at kapangitan, naging maganda sa ating paningin. Yung titingnan natin, lahat ng Kristiyano sa mundo tinatanggap na ito yung simbolo ng Christianity. Ito yung main symbol, yung cross. Kahit itsura niya, pangat siya, pero pinangganda ng Panginoon. Dahil sa krus ng Kalbaryo, natagpuan natin yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa krus ng Kalbaryo, tayo nakatagpo ng kaligtasan mula sa Diyos. Doon na makikita yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sarili para sa atin. 3. Redemption shapes us in the Christ-like character. Ano ibig sabihin? Nung ginawa ng Diyos yung pagtuturo sa atin, ito yung sa atin upang tayo maging katulad ng ating Panginoon. Kung inibig tayo ng Panginoon ng ganyang katulad na siya'y napako doon sa krus, pinaranas niya sa iyo yung pagliligtas, yung pag-ibig, di ba? Dapat tayo din maging katulad ni Kristo kung paano tayo umibig. Si Jesus na siyang nagmalasakit sa atin, hindi ba tayo maging katulad ni Jesus na tayo din naman magmalasakit sa iyo? Tayo din tumanggap ng pag-ibig. Mas maganda magbigay ng pag-ibig din sa iba. Na kamukha tayo ni Kristo pagdating sa kanyang character. Yung redemption kasi is katubusan. Yung point ng redemption is to redeem you so that you will become like Lord Jesus Christ. Conform you to the image of the Lord Jesus Christ. And madalas talaga na yung plano ng Diyos talaga is maging katulad tayo ng ating Panginoon si Kristo. To conform us, hubugin tayo, and that is the point of redemption. So, application natin, experience God's redemption, extend the same redeeming grace to others, and erase your record book of sins. Yung application natin. Hope that you learn something po dito sa ating devotion natin. And I want to share this simple prayer to you. Redeeming Savior, thank you for the rescuing me from the bondage of sins and death. You paid me the price I could never pay, and I belong to you. Help me live in the joy and freedom of your redemption. Teach me to turn from every chain you've already broken and walk in every chain and walk in the light of your victory. Let my life reflect the word of the one who gave everything, set me free. I also pay the will to be able to extend the same redeeming grace I receive from you to people around me. In the mighty name of Jesus. Amen. Minsan, naghahanap tayo ng kasiyahan sa mga bagay na nasa paligid natin. Akala natin, yun yung makakapag-feel ng happiness sa atin. Pero kapag nabili mo na pala isang bagay, bakit meron pa rin wanted more or naghahanap pa kasi parang natin kulang. Jesus Christ, the one who filled that emptiness na kulang nararamdaman natin sa happiness. Bumalik tayo sa Kanya. I-recognize natin siya na tagapagligtas natin. Na kung ikaw nakaranas ng pagmamahal at pag-asa ng Diyos, ang katapusan ng Diyos, you have to extend the same redeeming grace to others. Extend natin yung love na kung ano ang mahal na binigay sa atin ni God, i-share natin sa iba. Hope you learned something. Thank you everyone, and God bless.